Walang awa niyang tinapakan ang mga munting damit na ginantsilyo ko para sa aking anak. Habang ako ay nakaluhod sa malamig na sahig, buong pagmamalaking humigop ng mamahaling tsaa, si Doña Teresa, bago bumitaw ng mga salitang dumurog sa aking pagkatao. Sinabi niyang basura lang ako at isang palamuti sa mansyon ng kanyang anak. Ngunit sa isang madilim na sulok, kumislap ang pulang ilaw ng isang lumang kamera. Tapos na ang aking pananahimik. Babangon ako mula sa abo. Ngayong nakita na ng aking asawa ang katotohanan, magigiba ba ang impyernong ito? Huwag kang mag-ilusyon na nabibilang ka sa pamilyang ito. Kinuha ka lang namin bilang bayad sa utang na loob ng mga patay mong magulang, kaya punasan mo ng maigi ang bawat baitang ng hagdanang yan hanggang sa makita ko ang sarili kong refleksyon. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na bumaon sa dibdib ni Clara habang siya ay nakaluhod sa malamig na marmol ng mansyon ng mga Del Carmen. Sa kanyang sinapupunan ay daladala niya ang 5 buwang bunga ng pagmamahalan nila ni Rafael, ngunit sa mga mata ng kanyang biyena na si Doña Teresa, isa lamang siyang hamak na alipin. Nanginginig ang kanyang mga palad na nakakapit sa basang-basahan. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang kirot sa balakang, ngunit pilit niyang nilunok ang nagbabadyang luha. Ang paninikip ng kanyang lalamunan ay tila isang kamay na sumasakal sa kanyang paghinga habang ang mga pamilyar na dingding ng malawak na bahay ay unti-unting nagiging anyo ng isang ginintuang hawla. Ilang saglit pa ay dumating ang mga matataas na panauhin ni Doña Teresa. Tulad ng isang manika, pinagbihis si Clara ng isang mamahaling bestida at pinalamutian ng mga alahas upang magpanggap na isang prinsesa sa harap ng mga bisita. Teresa, your daughter-in-law, is glowing. Ang swerte naman ni Rafael sa kanya. Wika ng isang ginang habang masayang pinagmamasdan si Clara. Isang mapagkunwaring nangiti ang sumilay sa mga labi ng biyanan habang marahang hinaplos ang balikat ni Clara. Of course, we give her everything she needs. She is the princess of this house. Pilit nang ngumiti si Clara, kahit na pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang kanyang kaluluwa sa bawat kasinungalingang binibitawan sa harap niya. Ginawa niya ito upang hindi mapahiya ang pamilya ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit nang tuluyang makalabas ng malaking gate, ang mga bisita, ang huwad na lambing, ay napalitan ng nakapangingilabot na lamig. Marahas na hinablot ni Teresa ang perlas na kwintas. Mula sa leeg ni Clara, nag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputing balat. Hubarin mo yan. You don't deserve to wear my family's jewels. Bumalik ka sa likod bahay at labhan mo ang mga kurtina. Huwag na huwag kang gagamit ng washing machine dahil masisira ang tela. Utos nito bago tinalikuran ang manugang na tila isang basurang walang halaga. Sa likod bahay sa ilalim ng tirik na araw at malamig na tubig buong lakas na kinukusot ni Clara ang mabibigat na velvet na kurtina. Wala siyang suot na guwantes, kaya ang kanyang mga daliri ay nagkasugat-sugat at namula sa tapang ng sabon. Bawat pagpiga niya sa makapal na tela ay tila pagpiga rin sa kanyang ubos ng pag-asa. Marahan niyang hinaplos ang kanyang umbok na tiyan at tahimik na inawit ang isang lumang kundiman. Sa kanyang isipan, sinusubukang aluin ang sanggol na walang kamalay-malay sa kalupitan ng mundong kanyang isisilang. Mula sa likuran, maingat na lumapit ang matandang mayordoma na si Manang Rosa. Walang anumang salitang lumabas sa bibig ng matanda, ngunit inilapag nito ang isang mainit na pandesal sa tabi ni Clara. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo parehong puno ng pighati at awang hindi maipahayag dahil sa matinding takot sa senyora. Naramdaman ni Clara ang init ng tinapay sa kanyang nanginginig na palad at doon na tuluyang pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Pagsapit ng gabi sa loob ng kanyang madilim na silid, tahimik na gumagansilyo si Clara ng isang maliit na pulang sapatos para sa kanyang anak. Sa kanyang tabi ay ang nakapatong na litrato ni Rafael.
Dinampot niya ang larawan at niyakap ito nang mahigpit umaasang maibsan ang ginaw na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa kanyang isipan, paulit-ulit siyang nagmamakaawa na sana ay umuwi na ang asawa dahil hindi na niya alam kung hanggang kailan niya kakayanin ang impyernong ito. Ngunit ang kanyang panandaliang katahimikan ay giniba ng marahas na pagbukas ng pintuan. Ang lakas ng pagtulak ay sapat upang magulat si Clara at mabitawan ang kawad ng sinulid. Tumambad sa kanyang harapan si Doña Teresa, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Bago pa man makapagsalita si Clara, hinablot ng matanda ang ginagansilyong sapatos at kinuha ang isang matalim na gunting mula sa bulsa nito. Walang pag-aalinlangang hiniwa ng matalim na bakal ang pulang sinulid. Ang mga hibla ng gansilyo ay unti-unting naghiwa-hiwalay at nalaglag sa sahig kasabay ng pagguho ng munting pangarap ni Clara. Walang karapatan ng batang ito na magsuot ng marangya dahil sa oras na ipanganak mo yan, sisiguraduhin kong malalaman niya kung gaano kababa ang uring pinanggalingan mo. Naiwang nakatingin si Clara sa mga nagutay-gutay na sinulid. Bigat na bigat ang kanyang pakiramdam habang ang isang tanong ay paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak kung siya mismo ay unti-unti nang dinudurog ng sarili niyang pamilya? Sa itaas ng isang marangyang hotel sa Tokyo, tila na sa kanyang mga kamay ang buong mundo ni Rafael. Ang malalaking bintana ay nagpapakita ng mga nagniningning na ilaw ng lungsod, isang tanawing sumasalamin sa kanyang tagumpay bilang isang tinitingalang negosyante. Sa harap niya ay ang mga banyagang investor, handang lagdaan ang isang kontratang magdadala ng bilyong pisong kita sa pamilyang Del Carmen. Hawak niya ang isang gintong ballpen, ngunit bago pa man dumapo ang dulo nito sa papel, naramdaman niya ang marahang pagyanig ng kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang abiso mula sa kanyang security app ang lumitaw. Dahil sa isang automatikong update ng sistema, biglang nagkaroon ng koneksyon ng isang lumang kamera sa mansyon, isang kamera na matagal na niyang nakalimutan sa kakahuyan ng kanyang silid-aklatan sa Manila. Sa pag-aakalang isa lamang itong pagkakamali, marahan niyang pinindot ang screen upang patayin ito, ngunit ang larawang bumitad sa kanyang paningin ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang katinuan. Sa maliit na screen ng kanyang telepono, nakita niya ang kanyang ina, si Doña Teresa. Wala ang mapagmahal na ngiti nito. Sa halip ay isang mukha ng kalupitan ang nakita niya habang hawak-hawak ang isang matalim na gunting. Nakita niya si Clara, ang kanyang mahal na asawang buntis na nakaluhod sa sahig na mumutla at tila hiningal. Kitang-kita ang bawat pag-atungal ni Clara habang ginugupit ng kanyang ina ang mga munting damit na buong pagmamahal na inihanda ng kanyang asawa para sa kanilang anak. Ang hanging kanina ay malaya niyang nilalanghap ay tila naging lason. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala. Ang kagalang-galang na ina na pinagkakatiwalaan niya ay siya palang nagiging berdugo ng babaeng binuwis niya ang buhay para protektahan. Ang mga pasa sa braso ni Clara, nang marahas itong hawakan ni Teresa, ay tila lumitaw din sa sariling balat ni Rafael, nagiiwan ng hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong yaman. "Sir Rafael, is there a problem? We are waiting for your signature." Ang boses ng isang investor ay tila nanggaling sa kabilang mundo, malabo at malayo. Hindi pa nakakasagot si Rafael nang biglang magbago ang imahe sa screen. Tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula kay Manang Rosa. Agad niya itong sinagot. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ang susunod na balita ay ang katapusan ng kanyang mundo. "Sir, Sir Rafael, umuwi na po kayo." Jebog po ang boses ng matanda, puno ng paghikbi at panginginig. "Nahimatay po si Ma'am Clara. Dinudugo po siya, sir. Pero ayaw po ipasabi ni Senyora sa inyo. Pinagbabawalan kaming tumawag ng doktor. Please, sir,
Iligtas niyo po ang mag-ina niyo. Ang gintong ballpen na hawak ni Rafael ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang mga daliri, tumama sa mamahaling carpet nang walang anumang ingay, ngunit tila isang malakas na pagsabog sa kanyang pandinig. Tumayo siya nang marahas na itulak ang mabigat na upuan na lumikha ng isang mahabang marka sa sahig. Wala na siyang pakialam sa bilyong pisong kontrata. Wala na siyang pakialam sa mga banyagang nakatingin sa kanya nang may pagtataka. I need to leave. Cancel everything. Ang tanging nasabi ni Rafael sa kanyang sekretarya bago siya kumaripas ng takbo palabas ng boardroom habang naghihintay ng elevator bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Binabagtas niya ang hallway ng hotel habang ang mga luhang hindi niya inaakalang dadaloy pa ay unti-unting lumalabo sa kanyang paningin. Ang imahe ni Clara na duguan at walang malay ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Ang kanyang pagiging bulag sa nakalipas na mga buwan ay naging isang malaking kasalanang tila susunog sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng siksikan at malakas na buhos ng ulan sa Tokyo, nakarating siya sa airport. Ang bawat paghakbang niya ay puno ng desperasyon. Lumapit siya sa counter ng airline, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pighati. Kahit magbayad ako ng milyon, isakay niyo ako sa unang flight pa Manila. Ngayon din, I don't care about the price, just get me home. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na hinaluan ng awtoridad. Habang hinihintay ang kanyang boarding pass, muli niyang tiningnan ang kanyang telepono. Ngunit sa pagkakataong ito, ang screen ay naging itim na lamang. Ang koneksyon ay naputol. Ang katahimikang bumalot sa screen ay tila isang masamang pangitain na nag-iwan sa kanya sa gitna ng kadiliman. Ang lamig ng aircon sa airport ay naging kasing lamig ng takot na baka sa pag-uwi niya, wala na siyang madatnang asawa at anak na yayakapin. Paano niya mapapatawad ang sarili kung ang huling alaala niya kay Clara ay ang imahe nito habang dinudurog ng sarili niyang ina? Ang bawat pagpatak ng ulan sa bintana ng eroplano ay tila mga luhang sumasalamin sa matinding hinagpis ni Rafael habang binabagtas ang himpapawid pabalik sa Pilipinas. Sa gitna ng dilim at ugong ng makina, paulit-ulit niyang pinapanood sa kanyang telepono ang nakakabagbag damdaming tagpo sa loob ng kanyang sariling tahanan. Ang bawat pagluha ni Clara, ang bawat pagatungal nito sa sakit at ang marahas na paggupit ng kanyang ina sa mga munting damit ng kanilang anak ay tila mga patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang puso. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan, tila isang malaking bato na dahan-dahang lumulubog sa kailaliman ng dagat. Nabalik ang kanyang gunita sa mga nakaraang buwan, mga sandaling tinatawagan siya ni Clara upang sabihing pagod na siya, ngunit ang tanging sagot niya ay isang malamig na paalala na ibinibigay naman niya ang lahat ng luho at pera. Ngayon sa harap ng katotohanang nakikita niya sa screen, ang lahat ng kayamanang yon ay naging walang silbi. Ang kanyang pagkabulag sa tunay na kalagayan ng asawa ay naging isang malaking panunumbat na tila sumasakal sa kanyang buong pagkatao. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang isiping ang material na bagay ay sapat na upang palitan ang kanyang presensya at proteksyon. Sa kabilang dako sa loob ng naglalakihang pader ng mansyon ng mga Del Carmen, ang atmosfera ay kasing dilim ng nagbabadyang bagyo sa labas. Nakahiga si Clara sa isang maliit na kama sa sulok ng silid. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng telang puti na nakalatag sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan habang ang hapdi sa kanyang sinapupunan ay patuloy na gumuguhit sa kanyang malay. Sa tabi ng kanyang kama, nakatayo si Doña Teresa, hawak ang isang mangkok na may maitim at mabahong likido. Ang amoy nito ay nakasusulasok tila ng galing sa mga ugat na kinuha sa pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Uminom ka nito, Clara. Ito ay isang tradisyonal na gamot upang patibayin ang iyong katawan o baka naman upang palayain na kami sa ginituang pasaning ito.
Ang boses ni Teresa ay puno ng mapanuyang tamis na may kasamang lason. "Wag po, senyora. Please maawa kayo sa anak ko." Nang hihinang pakiusap ni Clara ang kanyang boses, ay halos isang bulong na lamang. Sinubukan niyang iwasan ang mangkok, ngunit ang mga kamay ni Teresa ay tila mga bakal na bumingkaw sa kanyang panga. Ang malamig na porselana ay dumapo sa kanyang mga labi at naramdaman niya ang pait ng likido na unti-unting nananalaytay sa kanyang lalamunan. Ang bawat lagok ay tila isang sumpa na nais kumuha sa kanyang huling hininga. Samantala, ang sasakyan ni Rafael ay mabilis na bumabagtas sa kalsada mula sa paliparan. Ang buhos ng ulan ay tila isang tabing na humaharang sa kanyang paningin, ngunit ang galit at desperasyon sa kanyang puso ay nagsilbing liwanag sa madilim na gabi. Ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada ay tila isang nagmamadaling tibok ng puso na naghahabol sa oras. Wala siyang pakialam sa mga traffic light o sa panganib. Ang tanging mahalaga ay makarating siya bago maging huli ang lahat. Ang bawat segundo ng pagkakaantala ay tila isang taon ng pagdurusa para sa kanyang asawa. Nang marating niya ang malaking pintuan ng mansyon, hindi na siya nag-atubiling huminto. Ang harurot ng makina ay umabot sa sukdulan habang tinatahak niya ang direksyon patungo sa bakal na gate. Ang malakas na pagtama ng unahan ng kanyang sasakyan sa matitigas na rehas ay nagbunga ng malalim na pagyupi ng bakal na lumikha ng isang nakapanlulumong tunog ng pagkawasak na gumising sa buong kabahayan. Ang mga guwardiya ay napatulala sa takot habang ang sasakyan ni Rafael ay patuloy na sumusuway sa lahat ng rason. Bumaba si Rafael mula sa sasakyan basang-basa ng ulan at ang mga mata ay nanlilisik sa puot na matagal nang naipon. Ang kanyang puting polo ay dumikit sa kanyang katawan, ngunit ang lamig ng ulan ay hindi sapat upang palamigin ang apoy sa kanyang loob. Tumingala siya sa bintana ng silid ni Clara at sa sandaling iyon ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding takot na baka ang katahimikang bumabalot sa mansyon ay ang huling hudyat ng isang buhay na hindi na niya muling maibabalik. Paano niya haharapin ang kanyang ina kung ang bawat hakbang niya patungo sa loob ay tila paghakbang patungo sa katotohanang siya mismo ang nagpahintulot na mangyari ang lahat ng ito? Ang marahas na paghampas ng pintuan sa dingding ay yumanig sa buong kabahayan hudyat ng pagdating ng isang bagyong mas matindi pa sa namumuong sama ng panahon sa labas. Nakatayo sa pintuan si Rafael basang-basa, ang kanyang puting polo na tila dumidikit na sa kanyang nangangatal na katawan. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay tila mga luhang hindi niya mailabas, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng singga-singaw ng galit at desperasyong makita ang kalagayan ng kanyang asawa. Naabutan niya si Doña Teresa sa gitna ng silid, hawak pa rin ang mangkok ng maitim na likido at pilit na isinusubo ang huling patak nito sa nangihinang si Clara. Sa pagkakita sa asawang kasing putla na ng bangkay at tila wala ng lakas na lumaban, naramdaman ni Rafael ang isang matinding hapdi na tila binibiiyak ang kanyang dibdib. Hindi na siya nag-atubili. Sa isang mabilis na paghakbang, ay tinabig niya ang kamay ng kanyang ina. Ang porselanang mangkok ay tumalsik sa hangin bago ito tuluyang tumama sa sahig at naghiwa-hiwalay sa maliliit na piraso na nagkalat ng maitim na likido sa maputing carpet. "Anak, you're home. Bakit ka basang-basa? Look what you did." Nasira ang mamahaling gamot na inihanda ko para sa asawa mo. Ang boses ni Doña Teresa ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Tila ba wala siyang ginagawang masama. Sinubukan niyang lumapit kay Rafael upang hawakan ang pisngi nito, ngunit umiwas ang kanyang anak nang may halong pandidiri. "Don't touch me, ma." Malamig at gumaralgal ang boses ni Rafael. "Huwag na huwag mo akong tatawaging anak.
Pagkatapos ng lahat ng nakita ko, napatigil si Teresa unti-unting napalitan ng kaba ang kanyang mapagpanggap na ngiti. What are you talking about? I was just helping her. Ninervyos lang siya, kaya pinapainom ko siya ng herbal medicine. Ang asawa mo, Rafael, she's so weak. Ginagamot ko lang ang asawa mong tila walang kwenta sa pamamahay na ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael, isang tawang puno ng pait at kawalan ng paniniwala. Inilabas niya ang kanyang telepono at ipinakita ang screen sa harap ng kanyang ina. I saw everything, ma. Ang kamera sa silid-aklatan. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang asawa ko, na parang hayop. Nakita ko kung paano mo gupitin ang mga pangarap namin para sa anak ko habang pinapanood mo siyang magdusa sa sakit. You are a master. Ang katahimikang namayani sa silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanila. Ang mukha ni Teresa ay iunti-unting naging kasing tigas ng bato, ang kanyang maskara ng kabutihan ay tuluyan ng natuklap. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang lumapit si Rafael sa kama at maingat na binuhat si Clara. Naramdaman niya ang sobrang gaan ng katawan nito, isang patunay na hindi ito kumakain ng maayos sa nakalipas na mga araw. Ang init ng katawan ni Rafael ay tila nagbigay ng kaunting malay kay Clara. Marahan itong idinilat ang mga mata at hinawakan ang basang polo ng asawa. Rafael, ikaw ba yan? Ang anak natin? Iligtas mo siya. Halos pabulong na wika ni Clara bago muling pumikit dahil sa labis na panghihina. Shh! I'm here now. Mahal ko, hindi na kita iiwan. I'm going to take you out of this hell. Pangako ni Rafael habang mahigpit na niyayakap ang asawa sa kanyang bisig. Nang tangkain ni Rafael na maglakad palabas ng silid, humarang si Doña Teresa sa pintuan. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng banta. Kapag lumabas ka sa pintong yan, dala ang babaeng yan, itatakwil kita. Mawawala sa iyo ang lahat ng yaman, ang posisyon mo sa kumpanya, at ang pangalang Del Carmen, magiging pulubi ka, Rafael. Isasantabi mo ba ang lahat para sa isang hamak na aliping binayaran lang natin ng utang na loob? Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina nang may halong awa, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang babaeng nabulag na ng kapangyarihan at maling tradisyon. Take everything, ma. Ang yaman ng kumpanya pati ang pangalang Del Carmen. I don't care. Ang tanging kayamanan ko ay ang mag-ina ko at hinding-hindi ko sila ipagpapalit sa mga bagay na walang buhay na naitinatangi mo. Walang pag-aalinlangang nilagpasan ni Rafael ang kanyang ina. Iniwan itong sumisigaw sa galit sa gitna ng silid. Ngunit nang makarating sila sa may bukana ng hagdanan, naramdaman ni Rafael ang biglang pagbigat ng katawan ni Clara. Ang kamay nitong nakakapit sa kanyang polo ay dahan-dahang lumaylay at nawalan ng malay. Ang pananahimik ni Clara ay naghatid ng isang matinding takot sa puso ni Rafael na tila ba ang bawat hakbang niya palayo sa mansyon ay isang pakikipagkarera sa huling hininga ng kanyang pinakamamahal. Sa gitna ng dilim at ulan, ang tanging natitira ay ang panalangin na sana ay hindi pa huli ang lahat para sa isang bagong simula. Ang amoy ng gamot at ang nakasisilaw na kaputian ng mga ilaw sa emergency room ay tila lalong nagpatingkad sa kawalan ng katiyakan na bumabalot sa puso ni Rafael. Nakaupo siya sa isang matigas na upuang bakal sa labas ng pintuan, ang kanyang puting polo ay hindi na lamang basang-basa ng ulan, kundi nabahira na rin ng pulang mantsa mula sa dugo ni Clara. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa kanyang hininga. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Nanginginig ang mga ito hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng pagsisising tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat patak ng dugo sa kanyang damit ay isang saksi sa kanyang pagiging bulag at sa kalupitang hinayaan niyang mangyari sa loob ng sariling tahanan. Ilang oras ang lumipas bago bumukas ang pintuan at lumabas ang isang doktor.
na may bakas ng pagkapagod sa mga mata. Agad na tumayo si Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumabas sa kanyang tuyong bibig. "Doc, how is she? How is my wife and our baby?" Ang kanyang mga salita ay puno ng pagsusumamo. Tila ba ang sagot ng doktor ang magpapasya kung meron pa siyang karapatang mabuhay. "Mr. Del Carmen, maayos na ang kalagayan ng asawa mo sa ngayon. Ngunit kailangan mong malaman na maselan ang kanyang pagbubuntis. Ang kanyang katawan ay nakaranas ng labis na stress at pisikal na pagkapagod na hindi nararapat para sa isang babaeng nasa kanyang kalagayan. Hebrid ang kanyang pangangatawan, kulang sa nutrisyon at puno ng mga pasa. It is a miracle that the baby is still there, but she needs absolute rest and peace of mind. Any more trauma might result in losing the child." Paliwanag ng doktor sa isang malungkot ngunit seryosong tono. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Rafael. Stress, pisikal na pagkapagod. Hindi niya maisip na sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang asawa, ang babaeng ipinangako niyang iibigin ay dumanas ng ganoong klaseng paghihirap. Nang payagan na siyang pumasok sa silid ni Clara, tila huminto ang mundo ni Rafael. Nakita niya ang kanyang asawa na nakahiga sa gitna ng malalawak na puting kumot, tila lalong lumiit at naging marupok. Ang mga mata ni Clara ay nakapikit, ang mahahabang pilik mata ay basa pa rin ng tuyong luha. Dahan-dahang lumapit si Rafael, ang kanyang bawat hakbang ay maingat na tila ayaw gumawa ng anumang ingay, nagigising sa pagod na diwa ng asawa. Nang hawakan niya ang kamay ni Clara, naramdaman niya ang sobrang nipis nito at ang mga sugat sa daliri na nakuha sa paglalaban ng mabibigat na kurtina. Dahan-dahang lumuhod si Rafael sa gilid ng kama. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kamay ng asawa at doon ay tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Walang hikbi, walang tunog, tanging ang init lamang ng kanyang mga luha ang dumadaloy sa balat ni Clara. "Patawarin mo ako, mahal ko." "I'm so sorry, Clara. Napakawalang kwenta kong asawa para hindi mapansin ang lahat ng ito. I was so busy building a house for us, but I failed to protect the heart that lives inside it. I promise you from this day on, no one, not even my mother, will ever hurt you again. Hinding-hindi na kita iiwan." Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at matinding pagmamahal. Sa gitna ng katahimikan ng silid, dahan-dahang idinilat ni Clara ang kanyang mga mata. Bagamat malabo pa ang kanyang paningin, nakilala niya ang anyo ng lalaking nakaluhod sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita, sa halip ay marahan niyang iginalaw ang kanyang mga daliri upang haplusin ang buhok ni Rafael. Isang munting kilos ng kapatawaran na tila nagbigay ng kaunting liwanag sa madilim na puso ni Rafael. Ang init ng palad ni Clara sa kanyang ulo ay tila isang haplos ng anghel, nagpaparamdam na sa kabila ng lahat na natili ang pag-ibig sa gitna ng pagkawasak. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay panandalian lamang. Ang liwanag ng screen ng kanyang telepono ay muling gumuhit sa dilim kasabay ng isang maikling abiso mula sa kanyang bangko. Sa pagbukas niya ng mensahe, ang init ng kanyang damdamin ay biglang naging yelo. Isang abiso mula sa kanyang mga abogado at sa bangko ang bumulaga sa kanya. Dahil sa kapangyarihan ni Doña Teresa bilang head ng pamilya at ng korporasyon, lahat ng kanyang mga personal na account at credit card ay opisyal nang ipinatigil at ipinadala sa legal na proseso. Tumingin si Rafael sa kanyang asawang muling nakapikit dahil sa panghihina at pagkatapos ay sa bills ng ospital na nakapatong sa lamesa. Wala siyang pera, wala siyang kumpanya, at tila ang buong mundo ay pilit siyang inilulubog sa putikan. Sa gitna ng pag-ibig na muling nag-aalab, isang malupit na katotohanan ang humarap sa kanya. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang pamilya kung ang tanging sandata niya ay ang kanyang mga kamay na wala ng kahit isang kusing? Sa gitna ng marangyang sala,
Ng mansyon ng mga Del Carmen, nagtipon ang mga kamag-anak na tila mga buwitreng naghihintay ng pagkakataon. Nakasuot ng itim na sutla si Doña Teresa. Ang kanyang mukha ay pilit na pinatitigas upang magmukhang isang inang labis na nasasaktan. Humahawak siya ng isang puting panyo, panakanakang idinidampi ito sa kanyang mga mata na wala namang kahit isang patak ng luha. Ang bawat buntong hininga niya ay may kasamang bigat isang sining ng pagpapanggap na tila ginawa upang lasunin ang isipan ng sinumang nakikinig. Hindi ko makapaniwala na tinalikuran ako ng sarili kong anak dahil sa babaeng yon. Wika ni Teresa, ang kanyang boses ay nanginginig sa huwad na pighati. I gave Rafael everything. At anong nakuha ko? Pinagbuhatan niya ako ng kamay at tinalikuran ng pamilya para sa isang aliping wala namang ibang alam kundi ang manggamit. Sinasiraan ako ng babaeng iyon sa sarili kong anak at ang masakit, naniwala si Rafael. Ang mga bulong ng pagsang-ayon mula sa mga tita at pinsan ni Rafael ay tila isang nakalalasong usok na bumalot sa buong silid. Sa kanilang mga mata si Clara, ang masamang espiritong sumira sa katahimikan ng kanilang marangal na angkan. Habang nagpapatuloy ang pagtitipong yon, isa-isang inaalis ni Teresa ang kontrol ni Rafael sa kanyang mga bank account ari-arian at maging sa kanyang bahagi sa kumpanya na para bang nais niyang iparanas dito ang sukdulang pagbagsak at pagkawala ng lahat. Sa ospital, nabalot ng tensyon ang katahimikan nang dumating ang mga kamag-anak ni Rafael. Hindi sila naroon upang umalalay, kundi upang magbitaw ng mabibigat na salita. Hinarap nila si Rafael sa hallway habang ang kanilang mga mukha ay hitik sa malamig na paghusga. Rafael, isipin mo naman ang pangalan natin. Is she really worth losing your inheritance? Tanong ng isa niyang tita habang nakatingin ng may pandidiri sa pintuan ng kwarto ni Clara. Bumalik ka na sa mami mo. Humingi ka ng tawad. Iwan mo na ang babaeng iyan bago pa mahuli ang lahat. You are a Del Carmen, hindi ka pinalaking pulubi. Nanatiling tahimik si Rafael, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa loob ng bulsa. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang mga kamag-anak ay tila mga hiyaw ng mga taong nabulag na ng kinang ng ginto. Sa loob ng silid, dahan-dahang nagkamalay si Clara. Narinig niya ang bawat matatalim na salitang nagmumula sa labas. Ang bawat bulong ng pangungutya ay tila mga lason na pumasok sa kanyang pandinig, nagpaparamdam sa kanya na siya ang tanging dahilan ng pagbagsak ng lalaking pinakamamahal niya. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng kanyang mga sugat. Sa kanyang isipan, ang tanging paraan upang maligtas si Rafael ay ang mawala siya sa buhay nito. Sa gitna ng panghihina, pinilit ni Clara na bumangon. Ang bawat paggalaw niya ay may kasamang kirot, ngunit ang takot na masira ang buhay ni Rafael ay mas matimbang. Dahan-dahan niyang inalis ang mga swero sa kanyang kamay. Ang bawat patak ng dugo mula sa kanyang balat ay hindi niya pinansin. Gamit ang pader bilang tungkod, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan, nagnanais na tumakas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ngunit bago pa man siya makalayo sa hallway, isang pamilyar na init ang bumalot sa kanyang mga balikat. Naramdaman niya ang matitipunong braso ni Rafael na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang bango ng asawa ay tila isang pamilyar na tahanan na nagpatahimik sa kanyang nagkakagulong mundo. Where are you going, Clara? Pabulong na tanong ni Rafael. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Rafael, umalis ka na. Iwan mo na ako. Hikbi ni Clara, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Totoo ang sinasabi nila. Sinisira ko ang buhay mo. Nawala na sa iyo ang lahat dahil sa akin. Please, bumalik ka na sa kanila. Dahan-dahang iniharap ni Rafael si Clara sa kanya. Tinitigan niya ang mga mata ng asawa, ang mga matang puno ng takot at sakripisyo.
Sa harap ni Clara, dahan-dahang hinubad ni Rafael ang kanyang Rolex, isang mamahaling relo na simbolo ng kanyang katayuan at yaman. Nang walang pag-aalinlangan, inilapag niya ito sa isang basurahan sa tabi ng hallway. Pera lang ito, Clara. Kayang kitain. Ang posisyon sa kumpanya kayang bawiin. Pero ikaw at ang anak natin, hinding-hindi ko kayang palitan. Wika ni Rafael habang hinahaplos ang pisngi ni Clara. I don't need their money. You are my family now. Handa akong magsimula sa wala basta't kasama kita. Sa sandaling iyon ang paligid ay tila naglaho. Ang tanging nanatili ay ang dalawang pusong nagsumumpang hindi maghihiwalay sa kabila ng unos. Ngunit ang kanilang sandali ng katahimikan ay muling nagulo nang lumabas ang doktor mula sa nursing station. Hawak ang isang mahabang listahan ng mga gamot at bayarin. Mr. Del Carmen, kailangan na nating ituloy ang gamutan ni Mrs. Del Carmen. Seryosong pahayag ng doktor. Mayroong isang espesyal na iniksyon na kailangang ibigay sa kanya ngayon din upang masiguradong hindi makukunan ang asawa mo. It is very expensive at kailangan ng bayad bago namin makuha ang gamot sa pharmacy. If not, we might lose the baby tonight. Tumingin si Rafael sa doktor at pagkatapos ay sa kanyang bulsa. Alam niyang sa sandaling ito, ang lahat ng kanyang credit card ay wala ng silbi. Ang lamig ng katotohanan ay muling bumitay sa kanyang leeg. Ang pag-ibig ay sapat na upang magbigay ng lakas. Ngunit sapat ba ito upang bayaran ang buhay ng kanyang anak sa gitna ng kawalan? Ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang babala. Isang tanong na nag-iwan kay Rafael sa gitna ng isang napakalalim na bangin. Ang gabi ay tila bumabagta sa isang walang hanggang kawalan habang nakatitig si Rafael sa susi ng kanyang paboritong sasakyan, ang huling simbolo ng kanyang marangyang buhay. Sa loob ng isang maliit at madilim na opisina ng isang car dealer, ang bawat segundo ng pagpapasya ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa kanyang nakaraan. Pinirmahan niya ang mga dokumento nang walang pag-aalinlangan kahit na ang halagang inaalok sa kanya ay halos kalahati lamang ng tunay na halaga ng sasakyan. Ang mahalaga sa kanya ay ang makapal na sobre ng pera na agad niyang nakuha ang perang magsisilbing tulay upang manatiling buhay ang kanyang asawa at anak. Hindi siya nakaramdam ng panghihinayang sa material na bagay. Sa halip ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng pag-asa na muli niyang mabibigyan ng hininga ang kanyang pamilya. Kinabukasan sa huling pagkakataon, tumapak si Rafael sa loob ng Del Carmen Corporation. Ang marangyang gusali na dati ay itinuturing niyang kaharian ay tila naging isang malamig na libingan ng mga alaala. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa kanyang pagdaan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka sa kanyang hitsura. Wala na ang kanyang mamahaling relo at ang kanyang mukha ay bakas ng puyat at pagod. Ngunit mayroong isang uri ng paninindigan sa kanyang mga mata na hindi kailanman nakita noon. Diretso siyang naglakad patungo sa boardroom kung saan kasalukuyang nagpupulong ang board of directors sa ilalim ng pamumuno ni Doña Teresa. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng kalayaan. Nang buksan niya ang pintuan ng lahat ng mata, ay lumingon sa kanya. Doon ay nakita niya ang kanyang ina, nakaupo sa dulo ng mahabang lamesa, tila isang reyna na nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Anong ginagawa mo rito, Rafael? I thought I made myself clear. Ang boses ni Teresa ay puno ng awtoridad at lamig. You are no longer part of this company unless you've come here to crawl back and beg for my forgiveness. Isang kalmado, ngunit matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Hindi siya nagsalita, sa halip ay lumapit siya sa gitna ng lamesa at inilapag ang isang folder at isang maliit na flash drive. Sa isang mabilis na pagkilos, ikinonekta niya ito sa malaking screen na ginagamit para sa mga presentasyon. Hindi ako naparito para magmakaawa, ma. Naparito ako para tapusin ang lahat. Wika ni Rafael, ang kanyang boses
ay nanginginig sa matinding emosyon. Biglang bumitad sa screen ang mga imahe mula sa nakatagong kamera sa mansyon. Ang buong board of directors ay napatulala sa nakita. Doon sa harap ng lahat ay ipinakita ang tunay na anyo ni Doña Teresa, ang paggupit sa mga damit ng sanggol, ang marahas na pagtrato kay Clara, at ang mga salitang puno ng lason na ibinabato niya sa isang babaeng buntis. Ang bawat buntong hininga ng gulat mula sa mga board members ay tila isang sampal sa mukha ni Teresa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay ient-unting naging kasing putla ng papel. This is domestic abuse, ma. This is who the great Doña Teresa del Carmen really is. Patuloy ni Rafael habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang ina. I'm resigning, at kasabay nito, inilalabas ko ang katotohanan ito sa lahat ng investors natin. I will not be a slave to your cruelty any longer. Ang pangalang Del Carmen na itinatangi mo, binubura ko na yon sa pagkatao ko. Ang katahimikan sa boardroom ay tila isang mabigat na pasanin na sumakal kay Teresa. Ang mga investors na dati ay yumuyukod sa kanya ay nagsimulang magbulungan tungkol sa masamang imahe na maidudulot nito sa kumpanya. Isa-isang nagsitayuan, ang mga banyagang kasosyo ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri sa nakitang kalupitan. Ang lahat ng kontratang pinaghirapan ni Teresa ay tila naging mga abo sa loob lamang ng ilang minuto. Umalis si Rafael sa boardroom nang hindi lumilingon sa likuran. Ang bawat hakbang niya palayo sa gusaling yon ay tila pagtanggal ng mabibigat na tanikala sa kanyang mga paa. Ang pakiramdam ng hangin sa labas ay tila mas sariwa, mas malaya. Sa kanyang pag-alis, nakita niya ang isang matandang miyembro ng board na laging tahimik si Mr. Santiago. Marahan itong tumango kay Rafael at binigyan siya ng isang tipid na ngiti. Isang tahimik na pagkilala sa kanyang dungki. Nang makabalik si Rafael sa ospital, ang kanyang puso ay puno ng sabik. Hawak niya ang sobre ng pera na magliligtas sa kanyang anak. Ngunit nang marating niya ang kwarto ni Clara, ang kanyang mundo ay tila muling huminto. Ang kama ay maayos na nakatiklop at ang swero ay wala na. Ang kwarto ay walang tao at ang tanging natitira ay ang munting amoy ng pamilyar na pabango ni Clara na unti-unti nang humahalimuyak sa hangin. Nasaan ang asawa ko? Tanong ni Rafael sa isang nurse na nag-aayos sa labas. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Sir, nag-request po si Mrs. Del Carmen na lumabas na. Sabi po niya hindi na raw po niya kayang magbayad kaya umalis na siya bago pa man dumating ang bill. Sagot ng nurse. Ang bawat salita ng nurse ay tila isang muling pag-atake sa puso ni Rafael. Ang pera sa kanyang kamay ay biglang naging mabigat. Sa gitna ng kanyang pagkapanalo laban sa kanyang ina, naiwan siyang nag-iisa sa gitna ng hallway, dala ang takot na baka ang paglayang hinangad niya ay naging mitya ng tuluyang paglayo ng babaeng tanging dahilan kung bakit siya lumalaban. Nasaan na si Clara at paano niya mahahanap ang asawa sa gitna ng malawak at malupit na mundong ito, habang ang bawat minuto ng pagkaantala ay panganib sa buhay ng kanilang anak. Ang bawat hakbang ni Rafael sa lupang tuyot ng isang malayo at tahimik na probinsya ay tila isang paghahanap sa nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng ilang araw na walang tulog, sa wakas ay natuntun niya ang kinaroroonan ni Clara sa tulong ni Manang Rosa. Ang maliit na apartment na inuupahan ng kanyang asawa ay malayo sa kinang ng marmol at kristal ng mansyon ng mga Del Carmen. Dito ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig at ang marahang pag-aspas ng mga dahon sa hanging amoy lupa. Nang makita niya si Clara na nakaupo sa isang lumang bangkong kahoy habang nakatitig sa kawalan, naramdaman ni Rafael ang isang matinding kirot na tila pinipiga ang kanyang puso. Ang kanyang asawa ay tila isang kandilang unti-unti nang nauubos ang ningas. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang kanyang bawat paghakbang ay maingat na tila ayaw niyang mabasag
ang marupok na katahimikan sa paligid. Nang maramdaman ni Clara ang isang anino sa kanyang harapan, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ngunit nang maramdaman niya ang marahang pagdapo ng kamay ni Rafael sa kanyang balikat, biglang napitlag ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at mabilis siyang umurong hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na itinaas upang protektahan ang kanyang sarili, isang reflex na nakuha niya mula sa mga buwan ng kalupitan ni Doña Teresa. "Clara, please. It's me. It's Rafael." Pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang boses ay gumaralgal sa pighati. Ang makita ang sariling asawa na natatakot sa kanyang haplos ay isang parusang mas masakit pa kaysa sa anumang paghihirap na dinanas niya. "Hindi kita sasaktan, mahal ko. Hinding-hindi." "Umalis ka na, Rafael. Please." Hikbi ni Clara ang kanyang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang maputlang pisngi. "Baka makita tayo ng mami mo. Baka lalo kanyang saktan dahil sa akin. You don't belong here sa ganitong kaliit na lugar. Bumalik ka na sa buhay mo." Hindi umalis si Rafael. Sa halip dahan-dahan siyang umupo sa sahig sa paanan ni Clara upang ipakitang wala siyang balak na manakit. "Wala na akong babalikan doon, Clara. Iniwan ko na ang lahat. Ang tanging buhay ko ay narito sa piling mo at ng anak natin." Lumipas ang mga araw at pinili ni Rafael na manatili sa maliit na apartment. Ang dating CEO na laging nakasuot ng plansadong suit ay natutong mamuhay ng simple. Tuwing umaga siya ang pumupunta sa maliit na palengke upang bumili ng mga sariwang gulay at prutas para kay Clara. Natuto siyang magluto sa isang maliit na kalan kahit na madalas ay nalulusaw ang kanyang pasensya dahil sa usok na humahapdi sa kanyang mga mata. Isang hapon, habang sinusubukan niyang magprito ng isda, aksidente niyang nasunog ang balat nito dahil sa sobrang pag-aalala sa iniisip ni Clara. Nang makita siya ni Clara na longong na humahawak sa sandok habang umuusok ang kawali, isang mahina at matipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ng babae. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Rafael ang liwanag sa mga mata ng kanyang asawa pagkatapos ng mahabang panahon. Sa gabi, kapag binabangungot si Clara tungkol sa malupit na tinig ni Doña Teresa at sa tunog ng gunting na gumugupit sa kanyang mga pangarap, agad siyang ginigising ni Rafael. Maingat siyang yayakapin ng asawa, tinitiyak na ang kanyang init ay sapat na upang itaboy ang malamig na alaala ng nakaraan. Kinakantahan siya ni Rafael ng mga lumang himig na tila isang haplos sa kanyang sugatang diwa hanggang sa muling bumalik ang mahimbing na tulog ni Clara. Isang hapon, habang ang kulay kahel na langit ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa kanilang maliit na tahanan, magkatabing nakaupo ang dalawa sa beranda. Ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga balat, nagdadala ng kapayapaang matagal na nilang ipinagkait sa sarili. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Ang marahang pagdampi ng kanilang mga balat ay naghatid ng isang matinding kilig at kapanatagan, isang uri ng pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa anumang luhong naranasan nila noon. Naramdaman ni Rafael ang pagluwag ng matinding tensyon sa kanyang dibdib. Sa maliit na espasyong ito, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng tahanan. Ngunit ang katahimikang ito ay biglang naglaho ng isang serye ng malalakas na paghampas sa pintuang kahoy ang bumasag sa kapayapaan ng gabi. Ang tunog ay puno ng awtoridad at galit, tila isang babala na ang nakaraan ay hindi pa handang bumitaw. Nang buksan ni Rafael ang pintuan ng liwanag ng buwan, ay tumambad sa isang anyong hindi niya kailanman inakalang makikita sa lugar na ito. Nakatayo sa labas si Doña Teresa, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento, habang sa likuran niya ay dalawang malalaking lalaki na may mga madidilim na titig. Ang presensya ng kanyang ina ay tila isang lason na muling humalo
Sa sariwang hangin ng probinsya, nagdadala ng isang tanong na muling yayanig sa kanilang bagong tatag na mundo. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang ina upang bawiin ang anak na inakala niyang pag-aari niya habang buhay pabaya. Ang marahas na pagtulak sa pintuan ay naging sanhi ng paghampas nito sa dingding, isang tunog na yumanig sa payapang gabi ng maliit na apartment. Pumasok si Doña Teresa na tila isang reynang nanggagaling sa ibang mundo. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila hindi nababagay sa simpleng sahig na kahoy. Hawak niya ang isang panyong may pabango, idinidampi ito sa kanyang ilong habang ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa bawat sulok ng maliit na espasyo ng may matinding pandidiri. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng matitigas na sapatos na tila tinatampal ang katahimikan ng probinsya. Ito ba? Ito ba ang ipinalit mo sa imperyong itinayo ko para sa iyo, Rafael? Isang barong-barong na amoy isda at lupang tuyot. Ang boses ni Teresa ay puno ng lason. Bawat salita ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa dangal ng kanyang anak. Humakbang si Rafael sa harap ni Clara, tila isang matibay na pader na humaharang sa anumang sakit na nais ibato ng kanyang ina. Hindi ito barong-barong, ma. Ito ay isang tahanan, isang bagay na kailanman ay hindi mo nagawang itayo sa loob ng mansyon mo dahil puno yon ng puot. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay lalong naging madilim habang nakatingin kay Clara na nakakapit sa braso ni Rafael. Tahanan. Huwag kang magpatawa, Rafael. Nilason ng babaeng yan ang utak mo. At ikaw, Clara. Lumingon ang matanda sa manugang, ang kanyang tinig ay tumaas at naging matinis. Wala kang utang na loob. Pinulot ka namin sa putik ng mamatay ang mga magulang mo. Pinakain ka namin binihisan at binigyan ng bubong. Tapos ngayon, kukunin mo ang anak ko at gagawin mong pulubi. You are a thief, Clara. Ninakaw mo ang kinabukasan ng anak ko. Naramdaman ni Clara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang salitang utang na loob ay tila isang mabigat na tanikala na muling pumupulupot sa kanyang leeg, hinihigpitan ang kanyang bawat paghinga. Sa loob ng maraming taon ito, ang naging dahilan kung bakit niya tinanggap ang bawat sampal at bawat pangaalipusta. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nararamdaman niya ang init ng palad ni Rafael na nakahawak sa kanyang kamay, mayroong isang bagay na nagbago sa loob niya. Ang takot na dati ay tila isang malalim na balon ay unti-unting natuyo na palitan ng isang apoy na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagiging isang ina. Dahan-dahang binitawan ni Clara ang braso ni Rafael. Huminga siya nang malalim nararamdaman ang pag-angat ng kanyang dibdib at ang katatagan ng kanyang paninindigan. Naglakad siya patungo sa isang lumang baul na kahoy sa sulok ng silid. Mula rito, kinuha niya ang isang kupas na sobrang papel na matagal na niyang itinatago. Utang na loob. Tanong ni Clara, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig at kasing talim ng kristal. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na kailangan kong mamatay sa pagtatrabaho sa mansyon niyo dahil sa utang na loob na sinasabi niyo. Pero bago mamatay ang nanay ko, ibinigay niya sa akin ang liham na ito. Inilabas ni Clara ang isang lumang papel at iniharap ito kay Teresa. Ito ang sulat ng tatay niyo sa lolo ko. 50 taon na ang nakalilipas. Dito nakasulat kung paano isinalba ng lolo ko ang buhay at ang maliit na negosyo ng pamilya Del Carmen nang malubog kayo sa utang. Ang perang ginamit niyo para maging marangya ay perang galing sa pawis ng pamilya ko na hindi niyo kailanman binalik. Ang mga kamay ni Teresa ay nagsimulang manginig habang binabasa ang mga salitang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamalaki ay unti-unting naging kasing putla ng abo. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay tapos na, senyora.
Bayad na ako sa lahat ng luha at dugo na ibinigay ko sa mansyon nyo. Sa katunayan kayo ang may utang sa akin. Patuloy ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang biyenan. Kaya huwag na huwag nyo nang gagamitin ang salitang yun sa akin dahil hindi na ako ang babaeng maaari nyong yapak-yapakang muli. Sa gitna ng katahimikan ng silid, naramdaman ni Rafael ang isang matinding paghanga sa kanyang asawa. Ang muling pag-interes ng kanilang mga daliri habang magkahawak kamay ay nagbigay ng isang matinding kilig sa kanyang puso, isang pakiramdam ng tagumpay na hindi kailanman maibibigay ng pera. Ngunit ang pagkatalo ni Teresa ay nagbunga ng isang matinding puot na tila kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang muka ay naging anyo ng isang halimaw na nasugatan. Tumingin siya sa umbok ng tiyan ni Clara, ang kanyang mga labi ay nangatal sa galit. Akala niyo ba ay tapos na ito? Ang boses ni Teresa ay naging isang malamig na bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Maaring hawak niyo ang papel na yan, pero isinusumpa ko, hinding-hindi niyo makakamit ang kaligayahang hinahangad niyo. Isinusumpa ko na ang batang iyan ay hindi kailanman sisilay sa maliwanag na mundo. Sisiguraduhin kong sa oras na iluwal mo ang batang iyan, tanging pighati ang sasalubong sa inyo. Ang mga salitang yon ay tila isang madilim na ulap na lumamon sa natitirang liwanag sa silid. Ang bawat kataga ng sumpa ni Teresa ay nag-iwan ng isang malamig na pakiramdam sa balat ni Clara, isang pangitain ng panganib na tila hindi patapos. Habang papalabas si Teresa, kasama ang kanyang mga tauhan, ang tunog ng kanilang pag-alis ay tila isang banta na nag-iwan kay Rafael at Clara sa gitna ng isang tanong. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang galit na ina upang isakatuparan ng isang sumpa na nakatutok sa isang inosenteng buhay? Lumipas ang mga buwan na tila isang banayad na agos ng tubig sa batis payapa at puno ng pag-asa. Sa maliit na bayan ng Laguna, malayo sa mapanghusgang mga mata ng lipunan, binuo ni na Rafael at Clara ang isang mundong tanging pagmamahal lamang ang pundasyon. Nagtayo si Rafael ng isang maliit na tindahan ng mga kagamitang gawa sa kamay, kung saan ang bawat piraso ng kahoy na kanyang nilililok ay simbolo ng kanyang pagsisikap na maging isang mabuting haligi ng tahanan. Si Clara naman, na malapit ng isilang ang kanilang panganay, ay madalas na matatagpuan sa kanilang beranda, masayang tinatapos ang mga laruang gawa sa tela para sa kanilang anak. Ang bawat tahi ay may kasamang dalangin, bawat hibla ay puno ng pasasalamat, na sa wakas ang dilim ay tila tuluyan ng napalitan ng liwanag. Ngunit sa likod ng katahimikang ito, ang puot ni Doña Teresa ay hindi kailanman natuyo. Sa kanyang madilim na silid sa mansyon, ang bawat balita tungkol sa simpleng kaligayahan ng kanyang anak ay tila isang asin na ibinubuhos sa kanyang sugatang yabang. Hindi niya matanggap na mas pinili ni Rafael ang isang barong-barong kaysa sa kanyang imperyo. Ang kanyang katinuan ay unting nilalamon ng isang obsesyong wasakin ang anumang bagay na nagbibigay ng ngiti sa mga labi ng asawa ng kanyang anak. Sa isang gabi na kasing dilim ng kanyang budhi, isang utos ang binalot ng lason, sunugin ang lahat. Madaling araw noon at ang buong bayan ay nahihimbing sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Nagising si Clara dahil sa isang kakaibang amoy na unti-unting sumasakop sa kanyang silid, isang amoy ng nasusunog na tuyong dahon at kahoy. Sa simula ay inakala niyang nananaginip lamang siya, ngunit nang makita niya ang kakaibang kulay kahel na sumisilip sa ilalim ng kanilang pintuan, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Ang bawat paghinga niya ay naging mahirap dahil sa makapal na usok na unti-unting bumababa mula sa kisame. Rafael, ang tawag ni Clara, ngunit tanging ang marahang paglamat ng mga nasusunog na kahoy ang sumasagot sa kanya.
Naalala niya na lumabas si Rafael sandali upang bumili ng gatas sa kanto, isang maliit na sakripisyo para sa kanyang paglilihi. Sa gitna ng takot at pagkalito, hindi ang sariling buhay ang unang naisip ni Clara. Sa kabila ng bigat ng kanyang katawan at ang hapdi ng usok sa kanyang mga mata, gumapang siya patungo sa sulok ng silid kung saan nakatago ang mga laruang tela na buwan niyang pinaghirapan. Kinuha niya ang isang makapal na kumot, binasa ito ng tubig mula sa pitsel sa tabi ng kama at buong ingat na ibinalot ang mga munting laruan. Para sa kanya ang mga ito ay hindi lamang tela. Ang mga ito ay ang unang yakap na ihahandog niya sa kanyang anak, ang mga pangarap na hinding-hindi niya hahayaang maging abo. Sa labas kararating lamang ni Rafael nang makita niya ang naglalakihang mga dila ng apoy na kumakain sa kanyang tindahan at dahan-dahang gumagapang patungo sa kanilang tahanan. Ang plastik ng gatas na kanyang hawak ay nalaglag sa lupa, tumapon ng puting likido na tila mga luhang nasayang. Wala siyang inisip kundi ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Clara, Clara. Ang sigaw ni Rafael ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot habang sumusugod siya sa loob ng nagbabagang istruktura. Ang init ay tila nagpapakulo sa kanyang balat at ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagsapalaran sa gitna ng naglalaglagang mga bahagi ng bubong. Nang makita niya si Clara na nakahiga sa sahig yakap ang basang kumot na naglalaman ng mga laruan, tila huminto ang kanyang mundo. Agad niyang binuhat ang asawa, ang kanyang matitipunong braso ay nagsilbing huling tanggulan laban sa nagngangalit na apoy. Sa paglabas nila sa nasusunog na gusali, ang bawat hininga ng sariwang hangin ay tila isang regalo mula sa langit. Ngunit sa sandaling nailapag niya si Clara, sa ligtas na damuhan ang mukha ng asawa ay namilipit sa matinding sakit. Isang mainit na likido ang dumaloy sa mga binti ni Clara, kasabay ng isang nakabibinging pananahimik sa paligid. Ang kanyang panubigan ay pumutok dahil sa labis na takot at pagkabigla. Rafael, ang sakit. Hindi ko na kaya. Ang hikbi ni Clara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa polo ng asawa habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kontraksyon. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis at bumbero. Sa tulong ng mga kapitbahay na huli, ang dalawang lalaking nagtangkang tumakas mula sa likod ng tindahan. Sa harap ng mga awtoridad, habang nakaposas ang isa sa kanila, ay hindi na nakayanan ang konsensya at umamin. Inutusan lang kami ng matandang Del Carmen. Binayaran niya kami para ubusin sila. Narinig iyon ni Rafael, ngunit ang galit sa kanyang puso ay natakpan ng isang mas matinding desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kay Clara na ngayon ay namumutla na at may mga bakas ng dugo na unti-unting lumilitaw sa kanyang bestida. Binuhat muli ni Rafael ang asawa patungo sa naghihintay na ambulansya. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay dumaloy sumasama sa abo at dumi sa kanyang mukha. Stay with me, Clara, mahal. Please, huwag kang bibitiw. Ang pagsusumamo ni Rafael habang ang ambulansya ay mabilis na humaharurot sa kalsada. Ang tunog ng sirena ay tila isang mahabang panaghoy sa madilim na gabi. Tumingin si Clara sa asawa, ang kanyang paningin ay unti-unti nang lumalabo. Rafael, ang anak natin, kahit anong mangyari, iligtas mo ang bata. Yang huling bulong ni Clara bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ng kawalan ng malay, iniwan si Rafael na sumisigaw sa gitna ng kawalang katiyakan kung ang muli nilang pagdidilat ng mata ay sa piling pa rin ng isa't isa o sa kabilang buhay na. Ang pasilyo ng ospital ay tila naging isang napakahaba at malamig na daan patungo sa kawalan habang nakaupo si Rafael sa isang sulok. Ang kanyang mga siko ay nakapatong sa kanyang mga tuhod at ang kanyang mga kamay ay nakasapo sa kanyang mukha.
Ang kanyang balat ay nababalot pa rin ng itim na abo mula sa naganap na sunog at ang amoy ng usok ay nananatiling nakadikit sa kanyang buhok, tila isang paalaala ng muntik ng pagkawala ng lahat ng mahalaga sa kanya. Sa loob ng silid na yon, ang kanyang asawang si Clara ay nakikipaglaban para sa dalawang buhay habang si Rafael ay walang ibang magawa kundi ang magdasal ng mataimtim ang kanyang bawat bulong ay isang pagsusumamo sa langit na huwag siyang iwanang mag-isa sa dilim. Sa kabilang dako ang katahimikan ng gabi sa Marangyang subdibisyon kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Del Carmen ay binulabog ng pagdating ng mga sasakyan ng awtoridad. Ang umiikot na asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulis ay gumuguhit sa matatayog na pader ng mansyon, tila mga dila ng apoy na naglalantad sa mga lihim na matagal nang ikinubli sa loob ng naglalakihang mga pinto. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa kapangyarihan ni Doña Teresa ay uente-unting lumabas sa kanilang mga tahanan, nagbubulungan at nagmamasid sa pagbagsak ng isang reyna. Sa loob ng mansyon nakatayo si Doña Teresa sa gitna ng kanyang malawak na sala. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang pinapanood ang pagpasok ng mga pulis. Nang maramdaman niya ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso, hindi siya sumigaw. Sa halip ang kanyang mga mata ay nanatiling nanlilisik sa galit. Isang huling pagpapakita ng pagmamatigas sa harap ng hindi maiiwasang kahihiyan. Habang inilalabas siya sa kanyang sariling tahanan, ang bawat hakbang niya sa harap ng mga mapanghusgang mata ng kanyang mga kakilala ay tila isang dahan-dahang pagpako sa kanyang sariling krus ng pagmamalaki. Ang kagalang-galang na pangalang Del Carmen na pilit niyang pinangalagaan sa pamamagitan ng pananakit sa iba ay tuluyan ng nalubog sa putik ng sarili niyang kasamaan. Samantala, sa loob ng delivery room, ang tensyon ay tila isang mahigpit na lubid na nakapulupot sa leeg ni Rafael. Ang bawat paglabas-masok ng mga nurse na may mga seryosong mukha ay nagdadala ng panibagong hapdi sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng matinding takot, isang pamilyar na anino ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Manang Rosa, ang matandang mayordoma, ay dumating na may dalang isang maliit na balutan. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rafael at iniabot ang balutan. Nang buksan ito ni Rafael, nakita niya ang munting pulang sapatos at ang damit na gansilyo ni Clara, ang mga damit na ginupit ni Teresa noon. Ngunit ngayon, ang mga ito ay maayos, na muling nakumpuni. Ang bawat hibla ay maingat, na itiningkayad, at pinag-ugnay ni Manang Rosa ng may pagmamahal. Inayos ko ang mga ito, Sir Rafael, dahil alam kong kailangan ito ng baby paglabas niya. Ang boses ni Manang Rosa ay puno ng pag-asa. Niyakap ni Rafael ang munting damit, idinampi ito sa kanyang mukha, habang ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng pasilyo ay binasag ng isang matinis at malakas na tinig, ang unang yak ng isang sanggol na nagpapatunay na ang buhay ay mas matatag kaysa sa anumang kamatayan. Ang tunog na iyon ay tila isang anghel na bumaba sa lupa, nagdadala ng liwanag sa gitna ng pinakamadilim na gabi ni Rafael. Isang matinding kagalakan ang bumalong sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng tagumpay na hindi maibibigay ng anumang yaman. Gayunpaman, ang ngiti sa mga labi ni Rafael ay biglang napatigil nang bumukas ang pintuan ng delivery room. Lumabas ang doktor, ang kanyang mukha ay hindi bakas ng kagalakan. Inalis niya ang kanyang maskara at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael, isang tingin na nagpabagsak muli sa puso ng lalaki sa kailaliman ng pangamba. Mr. Del Carmen, ang simula ng doktor, ang kanyang boses ay mababa at puno ng timbang. Maayos ang kalagayan ng bata, ngunit kailangan mo munang makita ang asawa mo. Marami siyang nawalang dugo at sa ngayon ang kanyang kalagayan ay nananatiling kritikal. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang muling pag-atake sa kapayapaang kapapausbong pa lamang sa puso ni Rafael.
Ang munting damit na hawak niya ay mahigpit niyang niyakap, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tanong na wala pang kasagutan. Nakaligtas nga ang kanilang anak, ngunit paano niya itutuloy ang buhay kung ang babaeng tanging dahilan ng kanyang pagbabago ay unti-unti nang binibitawan ng kanyang kamay? Pumasok si Rafael sa loob ng silid na ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng maliliit na bubog. Ang bawat paghinga niya ay mabigat, tila may nakadagan na malaking bato sa kanyang dibdib, habang ang takot na bumabalot sa kanyang puso ay patuloy na nagpaparamdam ng matinding lamig sa kanyang mga kalamnan. Ang bawat anino sa puting dingding ng ospital ay tila mga masasamang pangitain na nais kumuha sa huling pag-asang pinanghahawakan niya. Nang dahan-dahan niyang itulak ang pintuan, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng bawat segundong lumilipas na sumasalamin sa kanyang nagmamadaling tibok ng puso. Ngunit sa gitna ng kaputian ng mga kumot at ng amoy ng antiseptiko, natagpuan ni Rafael ang isang tanawing nagpahinto sa pag-ikot ng kanyang mundo. Doon ay nakahiga si Clara, bagamat bakas pa rin ang labis na panghihina at pamumutla, ay mayroong isang uri ng liwanag sa kanyang mukha na hindi kailanman nakita ni Rafael noon. Sa kanyang mga bisig ay nakayakap ang isang munting balutan ng init ang kanilang anak, na mahimbing na natutulog tila walang kamalay-malay sa bagyong katatapos lamang lampasan ng kanyang mga magulang. Ang marahang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Clara ay ang pinakamagandang himig na narinig ni Rafael sa buong buhay niya. "Clara, mahal ko." Ang tanging nasabi ni Rafael ang kanyang boses ay isang basag na bulong na puno ng pagsusumamo at kagalakan. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa tabi ng kama. Hindi niya mapigilan ang pagdaloy ng kanyang mga luha, ngunit sa pagkakataong ito ang bawat patak ay hindi na nanggagaling sa pighati, kundi sa isang pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Inabot ni Rafael ang nanginginig na kamay ni Clara at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi rito. Ang init ng balat ng asawa ay tila isang gamot na muling nagdugtong sa kanyang naghihingalong kaluluwa. "I'm here, Rafael. We're safe now." Mahinang wika ni Clara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga luhang unti-unti ring dumadaloy. "Look at her. Ang ganda ng anak natin." Inabot ng munting sanggol ang kanyang maliit na kamay at sa gitna ng kanilang pagtititigan, ang munting daliri nito ay mahigpit na kumapit sa hintuturo ni Rafael. Ang hawak na yon ay tila isang sumpa ng katapatan, isang pangakong hinding-hindi na muling mababasag. Naramdaman ni Rafael ang isang matinding kuryente ng pag-ibig na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Tila ba sa sandaling iyon, ang lahat ng sugat ng nakaraan, ang bawat sampal ng kanyang ina, ang bawat pang-aalipusta, at ang bawat gabing puno ng dusa ay tuluyan ng naghilom. Yumuko si Rafael at dahan-dahang idinikit ang kanyang noo sa noo ni Clara. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ng silid na yon ay tila naglaho. Wala nang Doña Teresa, wala nang mansyong puno ng puot, at wala nang mga tanikalang gawa sa ginto. Ang tanging nanatili ay ang init ng kanilang mga hininga na nagtatagpo at ang munting buhay sa kanilang pagitan. Ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng pagsubok ay lumabas na mas matatag, mas dalisay at mas nagniningning. "I have a name for her," bulong ni Rafael habang pinagmamasdan ang munting mukha ng kanilang anak. "Aurora. Gusto ko siyang pangalanang Aurora." Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Aurora, ang bukang liwayway, ang simula ng ating bagong umaga. Ang liwanag ng araw ay nagsimulang sumilip sa bintana ng silid, dahan-dahang pinalayas ang natitirang kadiliman ng gabi. Ang bawat sinag nito ay tila isang pagbabasbas sa kanilang maliit na pamilya. Habang nakayakap si Rafael kay Clara at sa kanilang anak, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang bagyong sumira sa kanilang nakaraan ay siya ring naglinis ng daan patungo sa kanilang hinaharap.
Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, ang tanging naririnig ay ang panatag na paghinga ng tatlong pusong sa wakas ay nahanap na ang kanilang tunay na tahanan. Ang gabi ay tapos na at ang liwanag ng pag-ibig ay hindi na kailanman muling magdidilim. Lumipas ang 5 taon na tila isang dahan-dahang pagbukadkad ng bulaklak sa ilalim ng init ng araw. Sa isang tahimik na bayan sa Laguna, kung saan ang hangin ay laging amoy damo at ang mga puno ng mangga ay nagbibigay ng malawak na lilim, matatagpuan ang isang maliit, ngunit matatag na bahay na gawa sa kahoy at kalinga. Wala rito ang naglalakihang mga haliging marmol o ang mga kumukutitap na kristal na chandelier, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng mga kwentong isinulat sa pamamagitan ng tawa at pagmamahalan. Ang tindahan ng mga muebles ni Rafael ay lumago na hindi dahil sa kapangyarihan ng pangalang Del Carmen, kundi dahil sa bawat ukit at lilik na ginawa niya ng may katapatan at pagpupursige. Sa malawak na bakuran, isang batang babaeng may gintong tawa at mga matang nagniningning ang masayang naghahabol sa mga paru-paro. Si Aurora. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang sayaw ng kalayaan, isang patunay na ang sumpa ng nakaraan ay tuluyan ng naputol. Pinanood siya ni Rafael at Clara mula sa beranda habang magkahawak ang kanilang mga kamay. Ang mga daliri ni Clara ay hindi na magaspang at sugatan. Ang mga ito ay naging simbolo na ng isang reynang naghahari sa sariling tahanan, malaya sa anumang tanikala ng utang na loob. Isang araw, bago ang kaarawan ni Aurora, nagpasya ang mag-asawa na gawin ang isang bagay na matagal na nilang inihanda ang kanilang mga sarili. Ang pagdalaw sa piitan kung saan nananatili si Doña Teresa. Ang bawat hakbang sa loob ng malamig na pasilyo ng kulungan ay tila muling pagbabalik sa isang madilim na alaala, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot na nararamdaman si Clara. Ang lamig ng mga bakal na rehas ay hindi na sapat upang pangatigin ang kanyang puso. Nang lumabas si Teresa mula sa likod ng makapal na salamin, tila huminto ang oras. Ang dating reyna ng mga Del Carmen ay tila isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng naging puti, at ang kanyang mga mata na dati ay nanlilisik sa galit ay puno na ngayon ng isang uri ng pagkapagod at kalungkutan. Naging tahimik ang kanilang pagtatagpo. Walang sigawan, walang sumbatan. Tumingin si Rafael sa kanyang ina, hindi nang may puot, kundi nang may malalim na pangunawa sa isang buhay na nasayang dahil sa maling pagpapahalaga. "Pinapatawad ka na namin, Ma." Ang boses ni Rafael ay kalmado at buo. "Pinapatawad ka namin, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw na naming bitbitin ang bigat ng galit mo sa aming paglalakbay. We want to be free and forgiving you is our final step to freedom." Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumuhit sa kulubot na pisngi ni Teresa. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang mga labi ay nanginginig lamang. Sa unang pagkakataon, ang katahimikan ni Teresa ay hindi puno ng banta, kundi ng isang tahimik na pagsisisi na tila huli na para itama ang lahat. "Pero kailangan mong malaman," dagdag ni Clara, ang kanyang boses ay malumanay ngunit matatag. "Pinapatawad ka namin, pero hindi na kami babalik. Ang pamilyang sinira mo ay nakatagpo na ng sariling kapayapaan sa malayo sayo. Ipinagdarasal namin na mahanap mo rin ang sayo rito sa loob." Nang tumayo ang mag-asawa upang umalis, hindi na sila lumingon pa sa likuran. Ang bawat hakbang nila palabas ng piitan ay tila pag-iwan sa huling bahagi ng isang madilim na kabanata. Sa labas, ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanila. Habang nagmamaneho pa uwi, isinandal ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Naramdaman nila ang isang uri ng katahimikang hindi kayang ibigay ng anumang yaman sa mundo. Ang kapayapaan ay hindi pala matatagpuan sa pagtatago ng mga sugat
kundi sa lakas na harapin ang mga ito at hayaang maghilom sa sariling panahon. Ang tunay na kahulugan ng tahanan ay hindi pala nasusukat sa taas ng pader o sa kinang ng ginto. Ang tahanan ay matatagpuan sa bawat yakap ng asawa, sa gitna ng unos, sa bawat sakripisyong ginagawa para sa kinabukasan ng anak at sa dunghi na talikuran ang tradisyong nakasasakal upang yakapin ang kalayaang magmahal ng walang kondisyon. Nang makarating sila sa kanilang maliit na bahay, sinalubong sila ni Aurora ng may mahigpit na yakap. Sa ilalim ng nag-aagaw na kulay ng dapit hapon ang kanilang mga anino, ay nagtagpo bumubuo ng isang larawan ng isang pamilyang binuo mula sa abo ng pagkawasak, ngunit ngayon ay nagniningning sa liwanag ng bagong simula. Ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi lamang isang damdamin. Ito ay isang paninindigan na protektahan ang dangal ng bawat isa anuman ang mangyari. At sa maliit na tahanang yon sa Laguna, ang liwanag ng kanilang aurora ay hinding-hindi na muling magdidilim.